Magandang gabi, Ryan. Nasaan na ba ang labi ng dalawang piloto ngayon at nakita o na-identify na ba ito ng kanilang pamilya? June, sa ngayon ay dadalhin muna sa Cagayan de Oro yung mga labi. Pero hindi ito naging madali dahil hindi biro yung dinaanan ng retrieval team dahil bulubundukin yung lugar na pinagbagsakan ng eroplano. Wala pa tayong detalye sa ngayon kung nakita na o ng mga pamilya yung labi ng dalawang piloto. Nailabas na sa crash site ang mga labi dakong alauna ng madaling araw kanina ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army. Yes, successfully extracted na po siya around midnight. Around 1 a.m. na ilabas na po siya from crash site going to pick-up point in Pangantukan sa munisipyo ng Pangantukan, Bukidnon. Dinala ito sa Pangantukan na may 5 hanggang 6 na oras na lakarin. Saka ito dadalhin sa Cagayan de Oro. From there, the cadavers were transported through a military vehicle going to Cagayan de Oro City sa Lumbia po, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Hindi kayang pasukin ang crash site ng mga sasakyan dahil puro puno ang lugar. Sabi ng Philippine Air Force, dadalhin muna sa forensic laboratory ang mga labi bago ito ilipad papuntang Villamor Air Base sa Pasay City para bigyan ng pagkilala ang dalawang piloto. Inaasahang bukas ng tanghali o sa Sabado ng umaga dadalhin ang mga ito papuntang Villamor Air Base sa kampo ng Air Force. We are in constant communication with the families right now. The final interment details, wake details are not yet finalized. But what we can confirm is that the Philippine Air Force will be, in coordination with the family, will be bringing in the remains of our aircrew in Villamor Air Base by tomorrow or Saturday morning. Samantala, papunta na rin sa crash site ang mga investigador ng Philippine Air Force para imbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Yes, of course, they're going to look at the general area, the aircraft parts that are remaining there, and that's just part of the process. Along with that, they already had initial investigation also regarding the processes, the tactics, techniques, and procedures that are being carried out for the mission. That's something that we have to reassess also. Nasecure na rin ang flight data recorder ng eroplano o ang tinatawag na black box. Masakit man para sa pamilya ng mga pilotong nasawi ang sa bumagsak na FA-50 sa Bukidnon, pero bahagi daw ito ng kanilang tungkulin para sa bayan kaya kailangan itong tanggapin. Isa si First Lieutenant AJ Dadula sa 2 sundalo na nasawi. Tubong Bukidnon, 29 na taong gulang. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid, mag-6 na taon na rin sa serbisyo at ikakasal na sana ngayong buwan. Tinitingnan na lang po si AJ ay nakapag-uwi ng kanyang buhay para sa bayan. Sa ganun po ay mas medyo kaunti ang aming pakiramdam. Ayon sa kanyang panganay na kapatid na si Jovenel, Sabado sila huling nagkausap ni AJ. Huli nila nga napag-usapan ay kung bibili pa ng wheelchair o bibilhan pa ng wheelchair ang kanilang ama para hindi ito mahirapan sa kasal ni AJ sa susunod na linggo. Isinilarawan niya ang kanyang kapatid bilang isang tahimik, masayahin at positibo ang pananaw sa buhay. Kaya laking panghihinayang nila sa maagang pagpanaw ng kanyang kapatid. Nagpahatid din ito ng pasasalamat sa lahat ng tulong sa paghahanap sa kanilang kapatid at sa kanilang mga kaibigan. Unang-una gusto ko lang po talagang magpasalamat sa lahat ng mga tumulong para mahanap yung aking, lalong-lalo na po sa Philippine Air Force, yung mga sundaluhan naghanap kahit na ulan, kahit na malamig at gabi na ay na hinanap pa rin nila yung aking kapatid. Kasama na rin po ng mga civilian
Force. Doon samantala, ayon sa Armed Forces of the Philippines, hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Army laban sa CPP-NPA kung saan magbibigay sana ng air support ang mga nasa wing sundalo. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.